Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. At patuloy tayo sa pag-aaral po ng topic po natin that we have to born or reverence ng Panginoon. Igalang natin ang ating Diyos. Hallelujah. At sa ating pong pag-aaral po kahapon, nakita po natin ano ba yung nangyayari pag tayo po ay mayroong pagmamahal o takot sa Panginoon. Unang-una po, narinig po natin, natutunan natin kahapon na magkakaroon tayo ng kaunawaan o kaalaman, knowledge, understanding, di ba, sa Panginoon. Ito po yung sinabi sa Proverbs 9:10. Hallelujah. At pangalawa naman po, magkakaroon tayo ng isang puso na ayaw na natin gawin yung mga masasama at hindi maganda. So, kasalanan. Okay. Because yung takot natin o yung ating pag-ibig sa Panginoon, hindi na po tayo makakagawa o hindi na tayo magkakaroon po ng desire na gumawa ng kasalanan. Because sabi ng Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. So, mga kapatid, ang mga genuine Christian po talaga, ayaw na nila ng kasalanan. I heard mga testimony, just like yung mga addict, drunkard, yung mga smokers. Pag sila po ay talagang nag-surrender sa Lord, yung mga genuine na nag-surrender sa Lord, alam niyo po ba, nagkakaroon sila ng transformation at tinatabangan na po sila immediately. Parang hindi na nila gusto ang mga kasalanan. So, marami pong mga kwento at kukulangin po yung oras ko para i-share sa inyo itong mga kwentong to. Pero one thing for sure, when you are in the Lord at nagkakaroon ka ng reverence o kakaroon ka ng paggalang sa ating Diyos, makikita niyo po, aayawan mo ang kasalanan. Alam naman po natin kung anong kasalanan, pero maraming tao po talaga, hindi nila ma-let go ang kasalanan. At talagang na-embrace sila ng desire na yan para makagawa pa ng marami pang kasalanan. Pag nandun tayo sa fear of the Lord, nandun tayo sa paggalang sa ating Panginoon, ang desire natin is not to grieve God. Yung kakaroon tayo ng desire na hindi natin parang sasaktan ng Diyos. Ephesians 4:30-32 sabi dito, and do not grieve the Holy Spirit, Him with whom you are sealed for the day of redemption. Ang Holy Spirit pala ay nagsiselyo sa atin, parang stamp po yan na tayo ay mga redeemed. Tayo ay mga tinubos na ng ating Panginoon. So, yan po yun. Kaya wag daw natin siyang pababayaang magkaroon ng greed o parang sasaktan ang banal na espiritu. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. So yan. So ibig sabihin, bakit ano bang ginagawa ng Holy Spirit? Tinukonvict niya tayo, mga kasama. Ang problema, minsan yung conviction sa atin, hindi natin ito pinapansin because nga mas matibay o mas malakas pa rin ang desire natin, yung flesh natin, kaya tayo napupunta pa rin sa temptation at nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero pag tayo ay inalertohan na, inudyukan ka na ng banal na espiritu, ang tawag po ng iba dito, yung udyok na yan ay konsensya. Sa ating pong mga Kristiyano ay hindi po natin pwedeng sabihin konsensya because the power of the Holy Spirit is alive. At maririnig natin yung salita niya, kanyang tinig, at merong udyok talaga sa ating spirito na wag na natin gawin ng kamalian. Kaya nga sabi dito, get rid of all bitterness. Get rid of all mga sinful things na yan. Magkaroon daw tayo ng buhay na makabutihan, compassionate, ibig sabihin, inaalala natin yung ibang tao higit sa ating sarili, di ba? Nagiging selfless ang mga tunay na mga mananampalataya at madaling magpatawad sapagkat madali nilang intindihin ang kapwa nila kung bakit nila nagawa yun. Sabi nga ng Panginoong Hesus nung siya ay nakapako, Father, forgive them for they don't know what they're doing. So, ganun din tayo bilang Kristiyano na punong-puno ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Mapapasasabi natin, Panginoon, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila sa akin. Yan. So magpapatawad ka. Madali sa iyo magpatawad because nandun yung biyaya at pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah. Number 4. Yan. Ano pang pag tayo po ay may fear of the Lord, mayroon tayong pag-ibig ng Diyos, yung gratitude for forgiveness. Psalms 130 verse 3 to 4, sabi dito, if you, O Lord, keep a record of sin, O Lord, who could stand? But with you, there is forgiveness. Therefore, you are feared. So, tingnan niyo po yung gratitude of forgiveness dito na sinabi ni King David sa Psalms 133 to 4.
Ang Panginoon ay hindi nagki-keep ng record pag tayo ay nagpatawad. Ang mga tao, pansinin po ninyo, pag sabi nila pinatawad, pero pag nagkagirian uli, ay talagang lumalabas yung mga past. Nagkakaroon uli, nag-uungkatan ng mga history. Nagto-throwback ang mga tao ng mga ginawang kamalian sa isa't isa. So, walang katapusan. Pero sabi nila, napatawad na, nakalimutan na yun, yung mga panahon na yun. Pero mapapansin nyo na, dig up yung mga problemang yun at sila po ay di talaga nagkaroon ng kapatawaran. At naiiwan nga po yung marka, yung record of sin ng kapwa sa isip at puso. Pero ang Panginoon, makita nyo dito sa verse na ito, si Lord ay hindi nagkikip ng record. Sa dami ng problema, sa dami ng kasalanan, ako personally, I believe because of this word, hindi siya nagkeep ng record sa akin ng aking nakaraan. Because He is God at kaya niyang magpatawad ng sobra-sobra sa akin. Kaya hindi na niya sinulat o kinalimutan na niya lahat ang aking mga kasalanan ng araw. Kasi kung hindi niya ginawa yun, imagine, sino pa ba ang may karapatang pumasok ng heaven? Wala, because all of us committed sin. Even to the smallest one, even to the newborn baby, meron yan inheritance sins. Wala po talaga makaka-stand sa standard ng Panginoon. For all have sinned and fall short from the glory of God. Hallelujah. Number 5, pag meron tayong pagmamahal o fear of the Lord, meron tayong puso na nagta-turn sa Lord. Meron tayong puso na lumalapit sa Panginoon, yung turning to God. Psalms 25:12, verse 12 to 14, sabi dito, "Who then is the man that fears the Lord? He will instruct him in the way chosen for him. He will spend his days in prosperity, and his descendants will inherit the land. The Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them." Hallelujah! So, lahat daw po ng mayroong takot sa Panginoon, tingnan niyo po, lumalapit sa Panginoon hanggang doon sa generation to generation. Kasi nga, si Lord, pag ikaw ay very faithful ka sa mga kapatid, mga kasama, pag faithful ka, ang blessing ng Lord, hindi lang para sa'yo. From generation to generation. Nawa, yung mga henerasyon po natin, anak ko, apo ko, magiging apo ko sa tuhod, ay magkaroon po ng fear of the Lord. Magkaroon sila ng tunay na pag-ibig sa Panginoon. Bakit po? Because pag naputol po yung kanilang paglapit sa Diyos, maaaring maputol din yung blessing, maaaring maputol yung mga promises ng Panginoon na sila ay talagang tatanggap ng kagaya nung kay Abraham, yung blessing na binigay kay Abraham, patuloy po yan hanggang tayo po na nananampalataya sa Diyos, ay sa atin din po yung pagpapalang yan. Hallelujah! So Jesus had the spirit of the fear of the Lord upon him. Through the same spirit, we walk in the same humility before God. Hallelujah! Isaiah 66 verse 2, sabi dito, "This is the one I esteem." Binigyan ng halaga. Sabi dito ni Isaiah, binibigyan niya ng halaga. "He who is humble and contrite in spirit and trembles at the word of God." So in short, hallelujah, binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos at tunay nga nagsisisi at yun nga po, nagbabago. Kasi meron naman nagsisisi kuno, di ba? So kailangan mga kapatid, mga kasama, tayo po ay nagkakaroon ng tunay na paglapit sa Panginoon. Binibigyan natin ng importance yung salita niya. Amen? Kasi ang salita niya magtutulak sa atin sa kaliwanagan. Ang magtuturo sa atin para tayo mamuhay na mayroong kabanalan. Amen. So that's why importante po mahalin natin ang salita ng Panginoon. Mahalin natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya po, encourage you kung hindi ka nakakapag-devotion daily, ay nako kapatid, baguhin mo yung time mo. Time management lang ang kailangan mo. Hindi mo natin pwede sabihin na wala tayong time sa Lord. Because all of us, enough na yung 24 hours a day, 7 days a week, 365 days in a year. Yan po ay enough na para sa ating lahat. Kaya kailangan lang natin magkaroon ng time management. Seek the Lord. Hallelujah. Buksan po ninyo mga Bibles po ninyo. Pagbulay-bulayan po ninyo to. At tunay nga naniniwala ko sa kanyang salita. Ito po ay magliliwanag sa iyo. Magiging salamin ito ng buhay mo. At magkakaroon ka ng transformation. Kapatid, ang kailangan mo lang laging magkaroon ng humility sa harapan ng Panginoon. Always be humble and always in a contrite spirit. Always yung puso na humingi lagi ng kapatawaran. At naniniwala ako ang Diyos na nakikita ang buhay nating lahat.
saan ka man naroroon, ay tunay ngang ikaw ay pagpapalain ng Panginoon at patuloy na palalalimin ang iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos. Hallelujah. So maraming salamat po sa iyong pagsubaybay at patuloy po tayo sa mga pag-aaral pa ng salita ng Diyos. Patuloy niyo pong i-like, i-share ang ating pong vlog. Hallelujah. At patuloy na marami pong makarinig ng mabuting balitang ito. Purihin ng Diyos. Manalangin po tayo. Muli salamat po o Diyos sa lahat ng mga tinuturo niyo po sa amin. Nawa Panginoon, ang lahat ng mga anak po ninyo ay magkaroon po, Lord God, ng takot sa inyong salita. Mahalin ka ng buong puso at kalakasan ng isipan, Panginoon, at kaluluwa. And I pray, Lord God, itong takot nito o pag-ibig nito sa iyo, Lord God, hindi yung nagtitremble sila, bagkos ito yung magtutulak sa kanila, Panginoon, sa tunay na pagmamahal sa iyo, O God. And I pray na lumago ang mga mananampalataya, Panginoon, at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, na magkaroon kami, Lord God, ng pagmamahal sa inyong salita. Purihin ka, Panginoon, at sambahin sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Amen and amen. So God bless you. Kita-kita natin muli.